masalimuot yung proseso dito po sa hahati-hati ng mga magkakapatid sa pamana ni nanay na 39 square meters. Sa pag-aaral mo, Attorney Kapunan, ng mga dokumento mula sa NHA at sinasabi nga ni Sol na bayad na ng nanay niya at may titulo na sila, ano ang dapat nilang gawin? Miski nabayad na sila, yung titulo dyan ay nasa pangalan ng nanay nila. So yun pa rin, hindi pa tapos ang problema. Kasi yung TCT, namatay na yung nanay, inheritance yan. So, kung walang last will and testament, dito naman wala siguro, divided by equally by the 6 na 1/6 kayong lahat. Kanya kailangan ng extrajudicial settlement. Ibig sabihin, mag-usap kayo kasi maliit lang yan. Sa mga nakikinig dito na senior na or malapit na, wag niyong gawin ng ganito na malabo ang legacy niyo sa mga anak ninyo. O malinaw yung proseso, medyo masalimuot. Kailangan para makuha ang titulo, gagastos. Meron pang babayarang mga buwis sa inheritance tax. Di ba? So, isipin nyo rin kung ano yung gastos sa hindi nyo pagkakasundo-sundo. Pero pag nagkasundo-sundo, baka walang gastos. Hindi ba? Payapa na lang na usapan. Dr. Love, bakit masama kapag ang magkakapatid na ang nag-aaway-away? Wala nang biyaya sa Diyos. Oo, lalo ang magkapatid. No? Well, in the Bible, panahon ni na Cain at saka ni Abel, marami yan mga magkakapatid nag-aaway-away, nagpapatayan yan. Mga kadalasan greed ang source ng pag-aaway ng magkapatid. But I still believe that blood is thicker than water. In all practicality, short and sweet lang, in all practicality, Des, tinitingnan ko kanina yung mga, kung ilalagay natin sa tamang perspektibo ang lahat, ang laking gagastusin natin para maisaayos ang lahat. Pinaliwanag ni Ate Coring yan, ano? Para maging practical ang lahat, magkasundo kayo magkapatid, no? At mapag-uusapan yung mabuti yan. Kung magkakasundo kayo magkapatid, nothing is impossible. Sa pag-ibig niyo sa isa't isa, lahat ay magiging posible. Tama! Nako, totoo yan. Yung pagmamahalan ng magkakapatid, yan ang magbibigay sa inyo ng solusyon. Doc Camille, so hindi ba pagka wala kasi tayong titirhan o wala tayong pambayad ng renta, nai-insecure ka na kung saan-saan ka na kumakapit, ano? Ay, totoo yun, Ate Coring. Kasi alam nyo, pag sinabi, basic requirement sa isang tao, magkaroon talaga ng shelter. Or yun sabihin natin, bahay. Bakit? Kasi iniisip natin, mapoprotektahan tayo. It is a sense of security. Tapos at the same time, syempre pag yung ganyan, yung safety natin, yung health natin, mapoprotektahan lahat yon. At the same time, lalo na kung magkakapatid tayo, mararamdaman natin yung sense of belongingness. So sana maintindihan nyo, malaking factor talaga yung pakiramdam mo na kabilang ka dun sa pamilya na yon. Sometimes, merong tendency talaga sasabihin mo, you have to treat each and everyone equally. Pero kung minsan, hindi po ganon. Ang dapat nating isipin, treat everybody fairly. Yun lang po. Ayun, fairly. Kuminsan kasi yung fair, hindi yun ibig sabihin equal. No? yes. Diba, no? Hindi siya magkatugma parate. Okay.